Hindi ko talaga alam kung bakit ako ang nakaranas nito. At hanggang ngayon kapag naririnig ko ang salitang bent, nanginginig pa rin ang buo kong katawan. Marami ang hindi naniniwala sa kwento ko. Pero kung naririnig mo to sa ngayon, sana malaman mong hindi lahat ng kasamaan ay may anyong nakakatakot. Minsan, dumadaan sila sa harap mo nang hindi mo alam na masama na pala ang tingin nila sa'yo. Taong 2019 nang mangyari sa akin ang lahat. Isa akong construction helper sa isang maliit na developing site sa Bulacan. Hindi kalakihan ang proyekto. Pero dahil medyo liblib ang area, kami-kami lang ng 5 kasamahan ko ang madalas sa site. Ang foreman namin ay si Mang Bert. Tahimik pero mabait. At may isa pang pinakabagong hire, si Bent. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan. Bent ang tawag namin dahil tuwing nag-i-introduce siya, para bang iyon ang gusto niyang itawag ng lahat. Manipis ang katawan niya, pero matangkad. Maputla, laging parang puyat, at madalas nag-iisa. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan ay ang paraan ng pagtingin niya. Parang laging wala sa lugar. Parang may hinahanap na hindi niya mahanap. Parang may kausap siyang hindi namin nakikita. Unang araw pa lang niya, may kaba na akong nararamdaman. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba sa kanya. At nalaman ko kung bakit nang magsimula ang mga insidenteng sumusunod. Isang gabi, nagpapa-extend kami ng trabaho. Rush kasi ang project. Nasa kabilang dulo ako ng building nang biglang may malakas na sigaw. Ah! Paglingon namin, nakita namin si Kalbo. Isa naming kasamahan, nakahando sa isa sahig. Nanginginig, nanlalaki ang mga mata. Pero ang nakakapagtaka, si Bent, nakatayo lang sa gilid niya. Tahimik lang, nakatingin kay Kalbo na parang walang pakialam. Agad namin siyang tinulungan at nang humupa ang pahinga niya, sinabi niya, may umangat sa likod ko. May malamig na kamay na humawak sa batok ko. Napatingin kami kay Bent, pero nakatungo lang siya. Para bang may iniisip. Para bang may naririnig. At sumusunod siya dito. Kinabukasan, hindi na pumasok si Kalbo. Nag-resign daw siya. Hindi namin siya masisisi. Hindi ko alam kung malas lang o sumpa. Pero pagkatapos ni Kalbo, sunod-sunod ang masamang nangyari. Si Romy, nahulog mula second floor. Pero ayon sa kanya, may tumulak. Si Toto, kinagat daw ng aso sa kanto. Pero ang sugat, parang hindi kagat. Parang matatalas ng kuko. Sa bawat insidente, andoon si Bent. Laging malapit. Laging tahimik. Laging parang nakatitig sa iba't ibang direksyon. Kahit wala naman doon. Tinanong ko si Bent. Bent, okay ka lang? Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. At doon ko unang nakita ang kakaibang mapupula. Hindi natural. Parang may apoy sa loob ng kanyang mga mata. At mabagal niyang sinabi, hindi pa ikaw. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero mula noon, mas ginusto ko nang nasa malayo sa kanya. Isang gabi, napilitan kaming mag-overtime ulit. 4 lang kami sa site. Ako, si Mang Bert, si Pilo, at si Bent. Habang nagwe-welding si Mang Bert, bigla siyang sumigaw at natumba. Lumapit kami agad, may malalim na sugat sa kanyang braso. Sabi niya, parang may matalim na bato na lumipad. Pero wala naman. Walang bumagsak. Walang natamaan. Walang kahit na ano. At ang nag-iisang nakatayo malapit ay si Bent. Doon, nagdesisyon na si Pilo. Sabi niya, hindi na to. Hindi na to maganda. Hindi na ako papasok bukas. Bahala na. May mali rito. Pero ako, hindi ko kayang basta umalis. Kailangan ko ng trabaho.
At doon, nagsimula ang pinakamatinding gabi sa buhay ko. Mga bandang 11:43 p.m., nakalipas na ang shift. Nag-aayos na ako ng gamit sa barracks. Naririnig ko ang yabag ni Bent sa labas. Mabagal, pare-pareho, para bang sinusukat ang bawat hakbang. Hindi ako lumabas. Ayaw kong makita siya. Pero biglang, hindi suntok, hindi lakas, kundi parang kumakatok na walang tao. Masyadong mahina para sa tao, pero imposibleng mula sa hangin. Bent? Tanong ko. Nangangatog ang aking mga binti. Sa paligid, masyadong tahimik. Pagbukas ko ng pinto, wala si Bent. Pero may anino. Mahaba. Baluktot ang kanyang kamay. Hindi tugma sa ilaw ng poste. At ang naririnig ko, boses niya sa likod ko. Pero wala namang tao sa likuran ko. Nakita na kita. Yun ang mga salitang nabanggit sa likod ko. Paglingon ko, wala siyang katawan. Kinabahan ako. Pero hindi ako nakagalaw. Parang may nagyayelong hangin na yumakap sa liig ko. Parang may humawak, pero wala naman akong nakikita. At sa harap ko, biglang may gumuhit na itim na usok. Dahan-dahang nagkakaroon ng hugis. Mukhang tao, pero baluktot. Parang mas maraming buto kaysa dapat. Siya ang Bent. Biglang pumasok sa utak ko. Hindi tao, hindi multo, hindi demonyo. Pero parang nasa pagitan. Nang maramdaman ng nilalang na iyon na nakikita ko siya, bigla siyang lumapit. Wala akong nagawa. Pero bago niya ako mahawakan, may malakas na sigaw. Umalis ka! Si Mang Bert. May hawak siyang lumang anting-anting. Parang nakuha niya pa sa lolo niya. Kumislap iyon at parang nasunog ang anino ni Bent. Pagmulat ko, nakahiga na ako. Inabukasan, wala na si Bent. Kahit saan namin hanapin, sa barracks, sa paligid, sa kalsada. Ang sagot, wala. Sabi ni Mang Bert, di siya tao. Hindi natin alam kung bakit siya napunta sa site natin. Pero ang sigurado, may hinahanap siyang kapalit. Kapalit? Para saan? Sabi ko. Hindi namin nalaman. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang balita. May nahukay daw lumang bangkay malapit sa area naming pinagtatrabahuan. Kalansay na nakakuyom ang mga kamay. May nakasabit na punit na papel. At nakasulat ang isang pangalan. Ben Ito. Kaya pala, Bent. Hindi namin alam kung paano siya namatay o bakit siya umiikot. Pero mula noon, isinara na ang site. At ako, nagtatrabaho sa ibang lugar. Pero hanggang ngayon, may mga gabi pa rin na naririnig ko ang mga tunog na at may mga boses na humihinga sa mga batok ko. Ang mga boses na iyon ay nagsasabi, hindi pa tapos. Hindi ko akalaing babalik pa sa buhay ko ang anino ng nakaraan. Akala ko noong isinara ang construction site, tapos na ang sumpa. Pero kung minsan, hindi nawala ang kasamaan, lumayo lang, naghihintay, inaabangan ang tamang oras para bumalik. At nagbalik siya sa paraang hindi ko inaasahan. Taong 2020, lumipat na ako ng trabaho sa isang hardware. Tahimik ang buhay ko. Walang kakaibang nangyayari. Walang kababalaghan. Madalas kong iwasan ang usapan tungkol sa site namin sa Bulacan.
Ayaw kong balikan ang takot na ibinigay ni Bent kung ano man siya. Pero isang gabi, bago ako magsara ng tindahan, biglang nag-brown out. Kumalat ang dilim sa paligid at ang tanging liwanag lang ay nagmumula sa phone ko. Nilak ko ang pinto at naglalakad ako pa uwi nang mapansin ko ang isang bagay. Sa basang semento ng kalsada may bakas ng paa. Hindi normal, hindi sapatos, hindi paa ng tao. Baluktot, mahaba ang daliri, parang gumapang na hindi naglalakad. Sinundan ko ng tingin ang mga bakas. Tumigil iyon sa harapan ko at doon ko narinig, mahina, pamilyar at nakakapanginig. Hindi pintuan, hindi kahoy, kundi tunog ng daliri sa semento. Tunog ng isang nilalang na dapat wala na. Humigpit ang dibdib ko at mula sa likod ko may malamig na hanging humaplos. Nakita na kita muli. Natigilan ako. Kilala ko ang boses na iyon. Bent? Pero hindi siya nagpakita. At madalas nakakatakot yon. Kasi ang ibig sabihin, nandyan lang siya. Nakatingin. Tinitignan kung handa na ba ako. Kung handa na ba akong maging sunod na kapalit. Simula noong gabing iyon, hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog ng diretsong tulog. Lagi akong nananaginip ng kakaiba. Sa panaginip ko, nasa lumang barracks kami ulit. Pero lahat ng kama, nakataob, parang may hinahanap. Yung mga bintana, nababaluktot na parang goma. At sa gitna, naroon siya, si Bent. Pero hindi na yung Bent na tao. Yung balat niya parang anino na may laman. Yung mga mata, pula pa rin pero mas malalim. At nakatingin siya sa akin na parang matagal niya akong hinihintay. Sa bawat panaginip, nilalapit niya ang mukha niya sa akin at sinasabing, "Malapit na, kukunin ko na ang akin." Hindi ko alam kung anong akin ang tinutukoy niya hanggang isang gabi. Nagbago ang panaginip. Nagpakita siya bilang dating itsura niya noong nasa site pa kami. Nanginginig ang boses niya, parang may pakikiusap. Hindi ako masama. Nagising ako agad. Hindi ko maintindihan. Pero may isang tanong na pumasok sa utak ko. Kung hindi siya ang masama, sino ang tunay na Bent? Dahil hindi na ako mapakali, naisip kong puntahan si Mang Bert, ang taong may anting-anting na nagpataboy kay Bent dati. Sana matulungan niya ulit ako. Nakita ko siya sa lumang bahay niya sa Santa Maria. Mas matanda, mas humina, pero andun pa rin ang bigat ng tingin niya. At nang ikwento ko ang mga nangyayari, hindi na siya nagulat. Sabi niya sa akin, "Sinabi ko na sa iyo, hindi pa siya tapos." Bakit ako? Ano bang gusto niya? Hindi siya. May mas lamang na puwersa sa likod niya. Huminto siya saglit. Lumingon sa tabi na parang may kinakausap na di namin nakikita. Bent ang tawag niyo, pero hindi yon ang pangalan niya. Hindi rin Benito ang tunay niyang pinanggalingan. Napatingin ako. Mas may lumang nilalang sa lugar sa site niyo. Hinahanap niya si Bent. Kinain niya ang kaluluwa. At ngayon, ikaw naman ang sinusundan. Nanlamig ako sa mga narinig ko. Ibig sabihin, yung mga sumusunod sa akin, hindi na si Bent. Yung nagpapakita, yung may pulang mata, yung kumakatok, hindi na pala si Bent. Isa siyang mas lumang anino na ginagamit lang ng anyo ni Bent. At ang pinakamasama, bakit ako? Tanong ko. Saglit na tumahimik si Mang Bert bago sumagot. Kasi nakita ka niya noong gabing iniligtas kita. Sinubukan kong umiwas sa kahit anong kakaiba. Hindi ako umuuwi ng mag-isa. Lagi akong nasa lugar ng maraming tao. Lagi akong may dalang ilaw. Pero kahit saan ako magpunta,
Nandoon ang mga bakas, nandoon ang mga tunog, nandoon ang sensasyon na may nakatingin sa akin mula sa sulok ng mga mata ko. Hanggang isang gabi, habang nasa boarding house ako, tumunog ang pintuan. Nagdasal ako. Hindi ko na kayang buksan. Pero kahit hindi ko buksan, nararamdaman ko yung bigat sa likod ng pintuan. Yung presensya, yung pahinga. At may boses na bumulong. Lumabas ka. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang nawala ang kontrol ko sa katawan ko. Parang hinihila ako palabas. Nasa gitna ako ng pagkuha ng siradora nang biglang may malakas na kalabog sa bubong. Parang may tumalon galing sa taas pababa sa likod ng bahay. Pagtingin ko sa bintana, wala. Pero yung anino ng kanto, gumagalaw mag-isa. Dahan-dahang tumayo, dahan-dahang lumapit. At nung lumapit sa ilalim ng ilaw, hindi iyon si Bent. Mas mahaba, mas baliko, parang walang buto na direktong nakapwesto. At ngumisi. Hindi ngisi ng tao, kundi ngisi ng isang bagay na hindi dapat ngumisi. Kinabukasan, bumalik ako kay Mang Bert. Pero pagdating ko, maraming tao sa labas ng bahay niya. Ambulansya, police line, at may mga bangkay na nilalabas. Si Mang Bert, hindi na ako nakakilos. Parang nanlamig ang buo kong katawan. Tinanong ko ang isang pulis kung ano ang nangyari. Wala namang break-in, sabi niya. Pero may nakita kaming mga bakas ng paa sa loob. Parang hayop. Parang hindi naman namin ma-identify. Kilala ko ang mga bakas na iyon. At mas kilala ko ang ibig sabihin. Ako na ang susunod. Pauwi na ako. Nanginginig. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang lahat ng ilaw sa paligid lumalabo. Parang humihina ang pandinig ko. Parang bumibigat ang hangin. At bawat kanto may aninong sumusunod. Pagdating ko sa boarding house, malakas ang tibok ng puso ko. Gusto kong tumakbo pero hindi ko alam kung saan. At habang pinipilit kong ayusin ang sarili ko, biglang tumunog ang pinto. Hindi ako huminga. Mas malakas. Habang may boses na nagsasalita at hindi na ito si Bent. Ikaw ang kapalit. At dahan-dahan bumukas ang pinto kahit hindi ko hawak ang seradora. Ang unang lumabas ay dilim. Gumagapang, parang usok, parang buhay. Sumunod ang mga daliri. Mahahaba, matutulis, baliko. At dahan-dahang kumapit sa gilid ng pinto. At nang lumabas ang ulo, pula ang mata. Hindi kay Bent, mas malalim, mas gutom, mas demonyo. At bumulong siya. Matagal kitang hinihintay. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon. Kahit ilang taon na ang lumipas, ramdam ko pa rin ang lagkit ng hangin nung gabing halos mamatay ako sa takot. Akala ko natapos na ang lahat nung nawala si Bent. Akala ko hindi na siya babalik. Akala ko ligtas na ako. Pero mali ako. Mali ako sa lahat. Minsan, ang mga nilalang na kagaya niya ay hindi umaalis. Nagpapahinga lang sila. Nagbabantay. Naghihintay. At ang pinakahihintay nila ay ako. Lumipat ako sa ibang trabaho, ibang site. Kahit papaano, nakaahon ako. Hindi ko na binabanggit ang nangyari. Kahit kanino, kahit sa sarili ko. Para bang kapag sinabi ko ulit, babalik siya. Kaya tinago ko. Pero isang gabi, habang papauwi ako, napansin kong may sumusunod sa likod ko. Hindi hakbang,
Hindi tao. Tunog lang. Napahinto ako. Nagliko ako sa kabilang kanto. Tumakbo ako. Pero kahit gaano kabilis ang takbo ko, sumasabay yung tatlong tunog. Hindi lumalayo. Hindi lumalapit. Sakto lang. Parang alam niya ang bawat galaw ko. Pagdating ko sa bahay, sinara ko agad ang pintuan. Humihingal ako. Pinapakinggan kung may tao sa labas. Pero tahimik. At doon na nagsimula. Narinig ko ang mahinang boses mula sa ilalim ng kama ko. Hindi pa ikaw. Nanigas ang buo kong katawan. Kahit walang hangin, bumuka ang kortina ng dahan-dahan para bang may dumaan. Ang ilang ilaw sa kisame ay kumurap. Ilang beses. 2, 3, 4. At sa mga kurap na yun, sa maikling segundo na naka-off ang ilaw, may nakita akong hulma ng anino sa dingding. Mahaba, hindi pantay ang galaw. Parang baluktot ang mga buto. Bent. Ilang araw na akong hindi makatulog. Hindi ako kumakain ng maayos. Lahat ng pagkilos ko, ramdam kong may nakatingin. Pero ang pinakakaiba, lahat ng salamin ko sa bahay, nagkakaroon ng hugis tuwing madaling araw. Para bang may humihinga sa loob neto. Isang gabi, inutusan ako ng kapatid kong babae na ihatid ang gamit niya sa kabilang building. Ika-3rd floor. Habang papaakyat ako, napansin kong may isang babae sa dulo sa hallway. Nakatayo lang siya. Hindi gumagalaw. Nakatungo. Parang nawawala siya. Miss, okay lang kayo? Tinanong ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Mabagal. Masyadong mabagal para sa tao. Parang may humihila sa ulo niya bago siya makatingin sa akin. But nang makita ko ang mukha niya, hindi ako nakahinga. Wala siyang mata. Wala siyang ilong. Wala siyang bibig. Puro balat lang. Pero sa balat na iyon, may nakaukit na mga letra. B, E, N, T. Bent. Pagkurap ko, nawala siya. Sa kisame naman, may kumakaluskos. Pagtingala ko, may nakadikit na aninong mahaba. Gumagapang papunta sa akin. Tumakbo ako pababa. Halos natumba ako sa hagdan. Pero habang pababa ako, may narinig akong boses sa likod ko. Hindi pa ikaw, pero malapit na. Kinabukasan, hindi ko kinaya. Bumalik ako kay Mang Bert. Siya lang ang nakaranas sa bent bukod sa akin. Pagdating ko sa bahay niya, nanlaki ang mga mata niya nung nakita niya ako. Bumalik siya sa iyo ano? Tanong niya. Tumango lang ako. May kailangan ka bang malaman? Sabi niya. Hindi siya basta kaluluwa. Hindi rin demonyo. Bent ang tawag. Oo, pero hindi pangalan yon. Hindi katauhan. Hindi rin tao. Tinanong ko siya. Ano siya? Tumingin siya sa akin na parang ayaw niyang sabihin. Umapalit siya. Replacement. Humahanap siya ng katawan na pwede niyang tirahan. Hindi basta sinasabihan. Inaangkin niya. Bakit ako? Napangiti si Mang Bert, yung mga ngiti na hindi masaya kundi takot. Dahil nakita ka na niya noon pa. Na-mark ka na. Sinabihan ka na niya nung unang mensahe. Diba sinabi niya noon, hindi pa ikaw. Tumango ako, nanginginig. Kapag sinabi niya yan, ibig sabihin, sinusukat ka na niya. Tinitignan niya kung kaya mo bang maging sisidlan.
kung handa ka na o handa na ba ang katawan mo para tuluyan kang palitan, hindi possession, hindi pagsapi, para maging siya ka. Nanakit ang tiyan ko. Doon nagsimula ang pinakamatinding gabi ng buhay ko. Mga bandang 2:56 AM nagising ako sa tunog na sobrang lakas na hampas sa dingding. Tayo ako. Tumutulo ang pawis ko kahit malamig ang kwarto. Paglapit ko sa dingding, may narinig akong parang nagpapalakas ng hininga sa likod ko. Hindi tao, hindi hayop. Ibang klaseng paghinga. Pagbukas ko ng ilaw, bigla itong pumutok. Madilim. Tapos, may mga kamay na humawak sa angkol ko mula sa ilalim ng kama. Akala ko, nananaginip ako. Pero ramdam ko ang lamig, ang gaspang, ang lakas ng kapit. Hinila niya ako pababa. Nagpapanik ako. Nagtatadyak. Pero ramdam ko ang mga kuko niya. Sobrang talas. Para akong hinihila papunta sa butas na wala naman dito sa dati. Parang bubukas yung mga sahig sa ilalim ko. At sa dilim na yun, may dalawang matang pulang-pula. Bent, hindi siya naglalakad ngayon. Hindi siya nagtatago. Nakatingin siya sa akin. Diretso. Malapit. At sa wakas, sinabi niya ng matagal niya ng gustong sabihin. Ngayon, ikaw na. Sinimulan akong hilain. Mas mahigpit. Mas malalim. Mas parang may humahatak na hindi isang kamay kundi maraming kamay. Bago ako tuluyang mahila, may narinig akong sigaw sa labas. Umalis ka! Boses ni Mang Bert. Pumasok siya. Sinindihan ang hawak niyang anting-anting. At sa sobrang lakas ng liwanag na ito, parang nasusunog ang paligid ni Bent. Sumigaw ang anino. Parang nababasag. Parang pumuputok. Binitawan niya ako. Tumilapon ako sa gilid. Umubo. Halos mawala ng malay. Pag-angat ko ng ulo ko, wala na siya. Pero may naiwan. Isang marka sa sahig. Ibang kuko. Diretsong naukit. At nakabilog sa pwesto kung saan hinila ang mga paa ko. Parang iniwan niyang pintuan. Pintuan papunta sa kanya. At bago bumagsak ang katawan ko dahil sa pagod, narinig ko pa ang pinakalalim na boses na narinig ko sa buong buhay ko. Hindi pa tapos. Hindi na normal ang mga araw ko pagkatapos ng gabing hinila ako ng Bent sa ilalim ng kama. Hindi na ako makatulog. Kahit nakapikit ako, parang may nakadikit na mga mata sa likod ng ulo ko. Laging nakasindi ang ilaw. Laging nakatunog ang mga tenga ko sa bawat kaluskos, bawat tikatik, bawat humahangos-ngos na tunog sa paligid. Akala ko sapat na iyon para hindi ko na maramdaman ang presensya niya. Pero ang Bent, hindi siya basta humahabol. Naghihintay siya sa sandaling unti-unti kang bumigay. At alam niyang malapit na akong bumigay. Nagsimula itong 3 araw pagkatapos ng huling pag-atake niya. May kakaiba sa hangin ng kwarto ko. Hindi mabaho, hindi malamig, hindi mainit. Iba, parang may nakahalo na hindi mo makita, pero nararamdaman mo. Parang may pumapasok sa baga ko bawat pahinga. Gabi-gabi, may naririnig akong mahinang kaluskos na parang may gumagapang sa kisame. Hindi normal. Hindi parang daga. Hindi parang tao. Parang buto laban sa konkreto. At tuwing titigan ko ang kisame, wala naman akong makita. Pero pag pinatay ko ang ilaw kahit isang segundo, nakikita kong parang may
Mahabang anino na nakadikit sa sulok ng dingding. Hindi gumagalaw, pero alam mong nakatingin. At minsan, nagdo-double tapang ako para picturan. Tumatawa lang siya. Isang mahina, basag, at parang bulok na halakhak na pumuno sa buong kwarto ko. Hindi ko alam kung saan galing, pero humawak ang lamig sa batok ko habang unti-unting sinasabi ang boses na hindi ko gustong marinig. Ang mga boses na, handa ka na. At eto nga, titigil ko muna ang kwento ko dito. Sa mga nakatapos hanggang sa dulo, maraming salamat. Maaring mag-comment lang para sa kasunod na kwento.